Salamat dito, Dodo. Dodo. Thank you dito, Dodo, ha. Tsaka dapat po mahaba ang pasensya nyo sa paulit-ulit na kwento. Good morning, Mother dear. Isang ngiti naman dyan, Mother. Ay, shush. Ang ganda ng ngiti natin, ah. Ito po, binili niya. Meron pa kami. Pero sabi ko, Mama, kailangan makain talaga kasi hindi siya kasing ganda po nung nabili naming una. Pag ginanto nyo ganito na yan, ano na, something is, pag hindi ka na makapili, diba? Tapos ito po, nakakita ko dahil 100 lang per kilo. Bumili na ako. Kaya lang yung iba hindi kasing ganda. So, hindi, yung alam nyo po yung hindi tatagal. Kaya ito lang napili ko. Bumili na po ako, luyang dilaw. Matagal na po kaming walang luyang dilaw at hindi nga po kami nakakapunta ng bayan na yung bilihan talaga. Usually, ang liliit. Mahirap po gamitin. Tapos, ito daw po, nagpabili si Mother Nere. Gusto niya po sa sabaw. Buto-buto na may ganito. Tapos, sibuyas, siyempre, ang ating munggo. Ito po, mahal pa rin po ang gulay ng Baguio. Ito ay 120. Ang mahal po ng patatas. Ito 120 per kilo. Yan. Sabi ko kung gustong mag chicken curry. Gagaya tayo kay Timmy's Planet. Please subscribe and watch. Yan po. Chicken curry. Yan. Tapos, bumili po kami ng egg ngayon. Kasi, meron pa po kaming egg. Kaya lang, binibilang ko po yan kung aabot pa ng Sunday. Parang hanggang ano lang siya, Friday. Kasi Wednesday ngayon, Thursday, Friday. Pag Saturday, isa na lang natira. Tapos kung magluluto ka, may gagamitin kang egg. Mabibitin po kami bago mag-Sunday ulit. Kaya, another 1 tray of eggs. Tapos, ito po galing kahapon. Kila, brother. Pumunta po kami doon. Siyempre, hindi ako nag-film. Hindi kami nakapag-film. Siyempre, yun. Ang ating Rowan na makulit. Parati ko po siya ngayong inaasar. Sabi ko, Chichi, tara na. Uwi na tayo doon kay Mama. Tapos, kunyari, pupunta si Chichi sa tricycle. Tama, Dodo! Tama na, Dodo! Ganyan. Ang kulit naman. Ang kulit na ni Dodo. Tama na, Dodo! Gaganyan siya. Nakakatuwa po pag kinukulit namin. Tapos sabi ko, punta tayo doon. Bili tayo ng dagom. Di ba po yung chicken niya dati, dagom? Ayaw na kasi may pasalubong po si Lola ng pasalubong mo mauwama. Chocomocho. Yun lang favorite ni Mama ngayong binibiling tsokolate, chocomocho. Ayun po, binigyan tag-iisa. Si Ian, siya, tsaka si ate. Tapos yung kay ate, hawak-hawak niya. Sabi ko, buksan na natin yung chocomocho mo. Ayaw niya pa po. Inaantay niya ate niya. Gusto niya, sabay silang kumain, no? Nakatuwa din po. Ano ma? Ano lulutuin mo? Ako na magluluto? Sige, sige na, magpahinga ka na. Di ba gusto mo atay na may ampalaya? Oo. Tapos buto-buto. Yun lang naman. Aram mo, ma'am, meron pa tayong isda. Oo nga, alam ko. Oo. Yung sinigang, yun Sinigang, oo. Tapos ito buto-buto, sabaw din. Double jeopardy na naman ang sabaw natin. Like, tapos may tira pang kaunting patola with miswa. Ano pa naman? Basta yung ampalaya lulutuin ko na. Sige, lutuin ko na to. Kasi mamaya yan, pwede naman yan mamayang. Dito mo sabaw. Oo. Buto-buto yan eh. Okay na? Sige, pahinga na. Pahinga na. Ako na. Pero siguro ang ampalaya, isa lang ang luluto ko, no? Kasi mapag ka na... Hindi, kasi bibigyan ko doon. Ano kaya ang ulam nila doon? Bibigyan mo si bro? Bukas na lang kaya. Ano ba ngayon? Bibigyan mo ng ampalay na may atay? Oo. Tanong mo nga kung gusto nila. Kasi lulutuin ko. Kung hindi, bukas na lang. Tanong mo sila. Nangurog-ngurog na. Okay na.
malinis na dito. Kasi po naiwan namin siya. Nagpalengke kami. Oh my God. Okay. Kasi po, may tira pa kami yung kahapon. Ano po kami, di ba? Miswa na may patola. 3 pong patola yon. So, isipin niyo po, yung tatlong mahabang patola. Dapat tag-isang patola kami noon. Maubos namin yun ng tanghali at hapon. Anong gabi. Eh, di syempre, meron pa namang ibang ulam. Yun nga, medyo po kasi tatatlo lang kami. Kaya nga sabi ko sa kanya, pag magluluto, the serving should be, yung tatansyahin mo siya. Kasi ayaw naman po ng replay, gaya po nung aming sinigang na bangus. Kailan pa po yun? Matagal-tagal na din. Nilalagyan lang namin ng gulay, pero yung isda andun pa rin. Tapos nilagay na din doon yung tirang piniritong tuna. O, diba? Kaya sabi ko, paano nga ubusin? Ubusin muna kaya yun, diba? Bago sana magluto ng, ano ba tawag dito? The buto-buto. Medyo naguguluhan po ako. Ito po yung natin, dahon ng sibuyas. Ang tawag dito sa Pilipinas, leeks baga. Pero, sibuyas po ito. Ayan, dito po natin siya ilalagay. Ano po natin, tatanim natin here. Kasi hindi siya pwede na. Wala na namang gaanong ulan ngayon, ha. Ito na lang. Yun, maganda. Ano lang po, dahon lang naman ang kailangan namin ito, eh. Kahiga lang. Tatayo din po yan. Okay, thank you. Bilang gamagad. Ayan po, change plan. Wala na muna pong ampalaya. Kasi, lumabas po si mama, bibili siya ng burong mustasa. 5 po yan, bali 5 balot ang naandyan na sa ref. Nilagay ko na po sa plasticware. Tapos yung 2 naandito pa. Lumabas siya, nakakita po siya niyan. Oh, the another ulam, inano niya lang po yan, paksiw-paksiw. Tapos mayroon na kaming yung sabaw. Sabi ko, mukhang di na ito matatouch. Gawa ng meron pa po nga kaming OMG. Basta ito po, may patola pa kami. Puro soup kami ngayon na. Pero ito po, mamaya, pag-iisang mangkuin ko na siya. Para ubos na yan. Ayan. Mami ay change plan. Gagawa po tayo ng pickled na radish kasi may binili po akong 2 malaki. Yung 1 and 1/4 gagawin nating pickled na radish. Ang tawag po sa Korean is chicken mu. Yung kinakain po ng mga Korean pag kumakain sila ng fried chicken. Sa kanila po, ang recipe nila is 3/4 cup na water, 1 tablespoon na salt, tapos 3/4 na sugar. Wala po akong white na sugar dahil bira po kami bumili nun. Ang naandito po natin ay brown, parang wash na sugar, ganyan. Hindi gaanong ma-brown, pero ito po yung ginagamit namin talagang for coffee. Ayan, ayan. 1/3 din ito. 1/3. Tapos 1/3 na white vinegar. Ayan. Plus 1 tablespoon. Ayan. Ito lang po yung nila. Wala silang pepper, walang ano pa man. Basta lang, water, salt, sugar, vinegar. Yun lang po. Tapos, i-cube po niyan ang ating radish. Inuna ko po to kasi kailangan ma-dissolve to. Makapag-dissolve siya. Ito po, parang kalahating kilong ang kaya niya is kalahating kilong radish.
Tamang-tama po yung radish na binili. Maganda po ito kung white. No? Naging brown lang po siya gawa ng ating sugar ice brown. Pero pwede din po yan. Sa kanila puting-puti. Kasi white sugar nga ang ginagamit. Ito, while this one is dissolving, iayusin ko na po yung ating radish. Ito. Ito yung radish natin. Dapat nito, maganda, daikon ang gagamitin na radish. Yung pabilog po siya. Pero wala naman dito sa amin yan. Sa Manila po meron, pero dito po sa Pampanga, sa may Arayat, napakadalang. Actually, wala pa po akong nabibili niyan dito ever. Hindi pa ako nakakita. Tapos pumunta po kami ng Robinsons noong kailan ba tayo pumunta? Monday? Wala din po. Naghanap po ako nung ganong radish kasi sabi ko nga, magluluto, maggagawa po. Wala din. Hindi na po kami pumunta ng San Fernandong Palengke. Kasi nga po, nasiraan kami. Nasiraan. My gosh. Pero ayos lang. Ayos naman. Minsan maganda din yung nangyayarihan ka ng mga ganun-ganun. Pero alam niyo po, ang Pilipino talaga, matulungin, Pagka ganun po, maraming pumunta, bro, tapos yung isa po katabi namin, nagpaalam pa, mauna na kami sa inyo, pa kami daw, Tarlac pa sila. Diba po? Hindi ko po, sige lang po kasi may susundo na po ako. Ang babait, no? Tayong mga Pilipino, pagka ganyan, parang hindi ka naman alone na may talagang kakausap sa'yo, kaya Pilipino is the best. Diba? Maganda pa rin ang natin. Maganda pa rin ang ating kultura pagdating sa ganyan. Parang you will never be alone. Ayan, ito po, medyo parang ang gagawin dapat cube. Mas alanganin sa cube na Pag ganito na lang tayo. Kung importante lang naman yan po mga yan. Yung iba gusto medyo malalaki. Pwede din ng ganito, parang bite size. Yan. Lalagay na po natin yan dyan. Nasaan ba yung natin? Ito. Yan. Ito na po yung ginagawa natin. Yan. Ngayon na po. Si mother, sabi niya, ikaw na. Say ko, sige na. Ang pagod na, magpahinga na. Parati po kami ganun everyday, ganyan. Kasi po, nung nabagok ako, sabi niya ako na dito ako nasa kusina. Magpahinga ka. Ganun po yung boss. Sabi ko, okay. Kasi medyo talagang masakit yung bukol talaga, hindi lang ako makapagreklamo. Sabi ko, sige, magpapahinga na. Siyempre po ako nagpahinga, sarado sinarado ko po yung nag-aircon ako kasi pagka ganyan medyo masama ang pakaramdam mo. Parang gusto mo yung ka ba? Hindi ka naiinitan, ganyan. Tapos narinig ko po si daddy sabi, Bunik, labas ka na dyan. Si mama nagdadabog na. Tapos sabi ni mother, pagod na ako Ay, patay ka ako. Kasi sabi ko na sa'yo, ako na lang magkukusina na po, medyo may temper na. Pero si mama po hindi siya sa ganyan. Na talaga. Matanda na talaga. Tapos pagpupunta po kami sa magbibisita sa mga bata, tatagalan po kami ng desisyon kasi sasabihin niya, pupunta tayo ng hapon. Pag pupunta na, ay hindi na, bukas na lang kasi baka umulan. Tatakot po siya sa ulan May thunderstorm daw. Sabi ko, honestly ako hindi ako nanonood ng news Kasi gano'n na lang. Pag may thunderstorm, hindi naman nagta-thunderstorm, hindi na naman nakapunta sa mga bata.
Kasi sasabihin niya, hindi na tayo nakakapunta dun. Sabi ko, kasi nga, pag pupunta tayo, dun ang daming, bukas na lang, ganyan. Ayan, tuloy, di gaano nakakabisita. Nakakaloka, no? Kaya po, pagka, pasensya lang tayo. Sabi ko nga sa mga kapatid ko, buti na lang, itong Roberto, mahaba din po ang pasensya, di ba? Sabi ko, mahabaan, kasi sabi ko, mag-worsen pa yan. Pagka, mag-worsen pa, iba-iba na ng isip, tsaka dapat po mahaba ang pasensya nyo sa paulit-ulit na kwento. As in, pag upo nyo ng kakain na, ikwento niya na yan, yung kung anong nasagap niyang kwento sa mga kapitbahay. Kasi po, hinahayaan ko na lang kasi sa umaga, magmamaritesan talaga yan, makikipagmarites eh. Kaya lang nga sinasabi ko sa kanya, ngayon, grabe ang ubo-ubo. Kung pwede, magmask. Kaya lang talagang, sabi ko, yan mo na, mag-oregano na lang. Kung tamaan ng ubot sipon, oregano na. Alam mo yun po, wala eh. Pero gusto ko siya na pumupunta sa mga dyan, makikipagmarites. Kasi po, syempre para hindi nabubor yung Kaya lang yun nga, nakwento niya na ng breakfast. Tapos, sasahan niyo po yan sa tanghali, pagkakain kayo. Ikwento niya ulit yan. Talagang kung akala niya hindi niya pa nakwento. Alam mo ba si ganito, ganyan. Kwento niya na naman yan, uulitin na naman. Nagtitingin na lang kami ni Daddy. Basta po ulit-ulit. Minsan, 3 araw sunod-sunod. Hindi nagbabago ng kwento. Sabi ko, wala bang bago? wala bang bagong news? Nakakatuwa po. Pero aabutin po natin yan. Mag-alala. Sana tayo pag umabot sa ganyan ay papasensyahan din tayo, no? Ganun talaga. Life with an oldies. Tayo ay magpasensya. Para pagdating ng panahon, ang Panginoon, bibigyan din tayo ng mga taong makakaintindi sa atin. Kaya po sinasabi ko sa kanila, yung kwento ni Mother is not reliable anymore. Kasi nga minsan namimix niya na po yung mga kwento. Napansin ko po yun. Halimbawa sasabihin niya, nung dalaga pa ako, ganyan. Sabi ko, parang hindi ka na dalaga nun, anak mo na kami. Kasi syempre alam ko yung no. Ganun ba, sabi niya. Hindi, sabi ko, isipin mong mabuti. Kasi kailangan niya din talagang medyo pigain yung brain niya, di ba po? Kaya pagka bumibili po siya sa labas, tinatanong ko magkano bili mo niyan. Kaya ngayon daw nagtatanong na siya kasi parati ko siyang tinatanong. Sabi ko kasi, Mother, we need to know, parang na-exercise yung brain mo. Ito tatandaan ko yung presyo nito kasi tinatanong ng anak ko, di ba? Ngayon po na-obsess siya sa burong mustasa. Diyan, binibili kay ate sa may labas ng bahay. Isipin niyo po, bumili na ng burong mustasa ng isang araw. Ngayon, meron na naman siyang dalang 4 na burong mustasa. Sabi ko, okay. Mapupuno yung rep namin yan. Sabi ko, baka nakalimutan mo, meron pa tayo. 1 piraso pa lang nakakain natin. Hindi, sabi niya, baka kasi sa susunod, wala na yan. Okay. Mahilig po sa hoarding eh. Ito po, ilalagay natin sa sabaw, sa soup natin. Ito na po yung ginawa ko. Tatakpan ko lang po yan. Tapos, mamayang gabi, bibili kami ng fried chicken. Meron na po kaming ganito. Pwede na po yan mamaya. Masarap na. Masarap po ang timpla ng yung Korean. Kay po to kay Maangchi. Maangchi recipe to. Chicken mu. Masarap po siya. Tamang-tama lang yung combination ng salt, sugar. Ang Korean po, diba, parating medyo sweet. May sweetness. Yan. Magugustuhan niyo po to, Maangchi recipe. Mabilis lang tandaan kasi 3/4 na water, 1/3 sugar, 1/3 vinegar, plus 1
tablespoon. Tapos, 1 tablespoon of salt. Yun lang, 4 lang. Tapos, ganito na, radish na. Pero mas maganda nga yung daikon, yung malalaki na radish. Ito, pwede din. Masarap din naman yung atin na radish eh. Pareho lang yan po. Pag tinikman mo niya, sarap. Magugustuhan niyo po, i-try. Yan po, lalagay na natin yung radish. Nilagyan ko na po yan ng salt. Yan. Ganyan lang po ang gusto ni mama. Sabi ko, ano gusto mo lagyan natin ng kamatis? Sabi niya, wag. Baka mapanis agad. Yan lang po, ganyan lang. Tapos papakuluan pa natin siya with the radish. Tapos hawla na yan po. Ganyan lang kasimple ang kanyang nilagang buto-buto. Thank you po. Sure ka? Yes. Mabulunan ka ba dyan? Oo, pwede na yan. Kain po tayo. Ito po yung paksiw ng mother. Ito yung burong mustasa. Ito po yung sabaw. Tapos ito po, binigay ito ni brother kahapon. Galing po kami doon. Ayan. Salamat dito, Dodo. Dodo. Thank you dito, Dodo, ha. Si Dodo. Miss na miss ko yan si Dodo. Nakakapag-communicate na naman. Oo nga. Sabi ko, tara, punta tayo dun sa ano, bibili tayo ng manok. Sabi niya, di, eto bilhin, parang ang bilhin daw yung ano, chocomocho. Sabi ko, di, manok na lang, manok. Hindi ko nakita yung chocomocho na yun. Binili ko yan. Dami ang binili ni mama. Nasa lalagyan ng gulay. Tinatago sa'yo. Nahanap ko nga kagabi. Ang bihira yan. Hindi mo mahanap. Tinagawa tayo ni mother. Tinatago. Bali ba kung nilagay niya sa kwarto? Lusang yun. Hindi pa na akong kumakain. Para sa mga anong talaga. Para sa mga... Hinahanap ko talaga kagabi talaga yun. Yun na. Hindi ako natulog. Kung saan ako matulog, hindi ako makakain nun. Hintay ko kayo magising eh. Tatanong ko sana eh. Sana, pinasok. Kaya ako, Nahihiya. pag di ko nakuha ito, sabi ko, bibili ako dito sa maraming pagpakita ko. Kangkong po ito. Lalagay ko sa bed ni Ma. Baka pagkamalan niyo sa kanya, Gusto nila yung chocomocho na yun. Nino na mga bata. Tatlo yung binigyan ko nila. Oo, syempre dapat ganun talaga. Susunod 4 na ang dadalhin mo dahil si Neo ando na. Sabi ko pala kay Rowan. Ito, kay Ian yung isa. Yung isa kay ate. Yung isa, kay Neo. Wala nga naman siya, no? Parati ko pong inaasal. Dudu! Hindi kay Neo na lang yan. Hindi mo papasama pag di kasama ang ate niya. Gusto kasama si ate. Siyempre, ganun talaga. Kain po tayo. Be content with what you have. Rejoice in the way things are. When you realize there is nothing lacking, the whole world belongs to you. Thank you for watching. Please like, subscribe, push that notification bell and share. Maraming